Namaste, welcome back sa ating content. So, ito sa another Reddit naman. Ito galing sa Reddit ng Pinoy. Ito, sabi na dito, what's up with students na gustong ipa-remove and research sa SAH, which is senior high school. And, pati college daw. Kasi mahirap and useless daw. Bakit? So, according kasi sa screenshots, ito tatlong screenshots do. So, babasahin natin dito na nalagay, alisin ang SH, hindi alisin, kundi alisin ang research. What? Diba? So, sabi, no, research is very helpful po, is hard, pero it will be helpful sa mga students kapag college na sila. Ito sa doon sa IT, mahirap makahanap ng capstone dahil sa mga dahil may mga existing na. Yun yung yung capstone. Ito, capstone project. Ang capstone project daw, yung tinutukoy dito is about yung mga cumulative comprehensive project undertaken by student end of the degree program. Yun. Yung self-certified demonstration the first knowledge, skills, ability, and the choosing field, often involving the independent research, problem solving, and the creation of significant piece of work. Capstone projects are common in various disciplines, including business, engineering, science, and more. So, ito ang yan, yung mga yan. So, lalagay ko na lang dito sa at yun yung i-adjust yung is capstone. So, yun yung nila. So, capstone. So, ito sabi niya, useless lang research, useless lang research kung wala naman connection sa gusto trabaho mo. Bakit? Paano malasabi yun yung useless lang research? Kailangan kasi ng research, di ba? Parang, binabase ng connection. Pero anyway, ito ano ba capstone kasi harang so helpful bakit 20 million na graduate na senior high na walang reading comprehension. Yun nga yung parang point di ba, na bakit yung mga hindi inabutan na senior high kinaya naman nila koleyo kahit walang senior high say na yan, nagka Latin honor pa. Kaya sa college may research nga pero hindi napapakinabangan. Bakit? So, nakalagay dito sa according sa caption dito. I saw the video on TikTok about how Senator Gatchalian wants to remove SAH, senior high school, or at least lessen the subject. Scroll through the comments and saw the hundreds of students saying that DepEd should remove research na lang because they say it's useless. Walang connect sa future job, etc. What's your thoughts about dito sa mga students to? For me, feel yung mga nagsasabi ng mga ganito is yung mga borderline pabigat talaga sa research. I feel that they don't see the value of research and how it can help to us explore topics that we are interested in. We can also learn how to actually find reliable sources on the internet too, which is very helpful talaga today's age. No? I am missing something. Is this really a burden to students in the Philippines? Alam mo, kung tutusin, ito yung research yung pinaka-helpful sa'yo. Parang yan eh. Alam mo, minsan kasi pag tayo, alam ba, ano ba yung mga meanings, paano magagawin? Minsan, dati kasi yung wala pang AI, Google lang yun talaga ang habol natin eh. Pero nagtataka lang ako, bakit parang tinatanggal yung research? Alisin yung research. Ano bang thoughts doon? Kasi kung aalisin man yan yung research na yan, ano sasabihin mo? Ano yung i-represent mo? Sabihin natin sa let's say sa thesis, ano bang research, ano bang mo, i-depend mo. Sasabihin mo? Hindi, eme lang, ganun. Hindi. Dapat kasi may research eh. Pero anyway, sige, paano natin to? Kasi medyo magulo sa akin. Sabi niya, helpful naman dito. Is very helpful naman yan eh. Parang ano bang konteksto? Hindi pwede yung na may masabi na wala kang konteksto, very wrong.
Kasi parang ano, parang ganito. For example, ito. Ito. So, ano natin to? So, ito. May tubig to. Ito, tubig. May tubig yan eh. Ito, may tubig yan. Yan. Ito. Baso. Okay. Ito baso Itong baso na may tubig. Okay. Ngayon, nabuksan ko yung bintana. Tingnan ako. Yan. Yan. Tingnan ko yan Tinapon ko. Ngayon, since tinapon ko yun sa labas, yung tubig, ngayon wala na. Bakit ko tinapon? Okay. Ano sasabihin mo sa mga yung sasagot? Bakit ko tinapon? Ano sasabihin ng iba? Huwag kayong sabihin. Bawal na mag-research. Basta anong sasabihin ng iba? Hindi. Tinapon? Okay. According, wala akong alam mo. Ang pagkakalam ko, tinapon mo lang, yun lang. Diba? Parang, okay. Parang sinabing tinapon is tinapon. Walang explanation. Kasi hindi ka nag-research diba? Kasi ano bang context? Ano bang definition? Diba? Bakit yung tinapon sa ganito? Diba? Yun. Ano sasabihin? Ang tinapon ay, ang tinapon ng tubig ay tinapon ng tubig. Parang ganun din ng diba? Yun. Kaya yung very, very helpful Ano bang context niyan? Ano man yung sasabihin niya na basta tinapon lang, yun na yun Kaya minsan kasi, yan, yung pagtapon ko, anong sense yun ng sagot? Basta tinapon mo lang. Diba, wala namang anong sabihin kasi binagbawal mo kami mag-research diba? Ano ito dito? Yun yung point nito sa isang itong si Grace. Ito si Gracie. No, please, it's very helpful po. It's hard pero you will behave sa mga stupids kapag college na sila. Diba? Research is a subjective. Tutuusin. Research talaga. Bakit? Kaya mga tao bakit sa mga senador yung isa dyan yung isa dyan tinutukoy ko lang dito na bakit sabi, kailangan ng research. Alam ko, tinutukoy kong senado dyan. Ewan ko. So, ewan ko, bakit kayo ganun? Ito, sabi nito, katulad dito, ako din sa komisyon. Paano magiging pag-asa ng bayan, patawag na ng patamad sila? Diba? Kaya padami, ang patabi, ang mga of-of. Ito, hindi ito nagmamaliit, pero sana nag-test na lang sila kung gusto nila lahat na pinag-aralan nila sa kinalaman ng trabaho. So totoo ito. Katulad ito, research is a foundation of all sectors, being IT tech, agri, marketing, etc. For those students saying na walang silbi sa ang research. So they think na TikTok just pop out of nowhere. Well, bago magka-TikTok and other platforms, syempre, ni-research muna yan. Yan na lang ang pinaka-relatable example. Nakakaingit nga sila kasi as early as senior high school, na may research subject na sila. Kaya pagdating ng college, basic na lang dapat sa kanila yan. So, use naman ng research in the future. Di mo naman need magsulat ng full-blown articles sa lahat ng gagawin mo. Pero, yung principle of research taught sa'yo ng senior high school and college, and yung skills na ma-acquire mo, yun ang magagamit mo everyday. Also, tinuruan ka nito for critical thinking and fact-checking. For example, may nabasa ka sa social media dahil tinuruan ka to research subjects. If you have to review multiple sources before ka makabuo ng hypothesis o maniwala sa claims. Malamang yun ang gagawin mo pag nakakabasa ka ng shady o sketchy articles, even quote cards online. Sa totoo lang, marami use of research
Kaya ewan ko lang sa estudyante yung bakit ganyan ang atake nila. Diba? Yun nga yung ano pwede eh. Yan yung kasi yung ano niya, yung atake nila na hindi ko alam yung ano, ganito, hindi ko alam yung ganyan. Hindi sila ano, parang kasi ano bawal mag-research eh. O ano eh, hindi daw kailangan ng research. Hindi pwede yun. Kaya tinan mo kaya nagkakaroon kasi ng reading comprehension noon, kaya sabi nga dito sa sa comment kaya ba na pandemya napapad kami ang mga yun, siguro, ayan, mga po sila ng senior builder, sabi niya, research. Ay, nako, sabi niya, unbelievable, babangon ng hukay na famous scientists like Albert Einstein sa Isaac Newton ang gusto niyo mangyari na isa kayong batukan ako, yan na nga, yun, parang sabi ni Albert Einstein yun, no? Ba't ako namatay, ganitong tapos ganito ang mangyayari sa akin. So, ito, sabi niya, sobrang importante ang research, hindi nga niya mawala-wala sa ACADS eh. Ang research part yan ng pagiging estudyante, mas lalo tayo nahasa sa problem solving natin and critical thinking. Ma-apply mo yan kapag magre-resolve kayong problem, kapag nagka-work na, in short, mahasa yung utak natin na mas lumalim pa yung kung paano tayo mag-isip araw-araw. Palibasan yung mga estudyante ngayon, gusto nila, pinapasusugan nilang sa kanila yung mga subject tapos ireklamo kapag nakuha ng 93 na grades. Oh my God, naalala ko yung mga research. Minsan kasi, hindi natin masisisi yung na kung naalala niyo yung karamihan sa mga Gen Zs, job hopper. Lipat doon, lipat ganyan, lipat ganire, di ba? Na kasi daw na pinapangalitan, di ko alam ano bang ginagawa yan. Yun, talagang minsan kasi na wala sila sa critical thinking yung ganun na minsan hindi tanggap ang mga constructive criticisms sa mga katrabaho nila. Kaya ang resulta, nagre-resign nila at lalilipat sa ibang company na hindi naman tumatagal ng 1 taon. Minsan nga, kung hindi 3 taon, minsan nga 1 day, 2 days na nag-resign na agad. Ganun sila ngayon. Naalala ko yun, dati yung recently yung work ko. 2 days, 3 days. Gensi yun 2 days, 3 days, wala na. Hindi na siya pumapasok. Kasi hindi ko alam kung mabigas nga niya. Isa siyang graphic designer. Graphic designer. Nag-give up na. Kasi ang hirap daw. Hindi daw gusto yung panlasa. Yung mga ganyan Ayan, lumipat na lang. Ganun din sa iba. Ang daming hindi nagtatagal. 1 day, 2 day. Minsan nga, pag tatanggapan na, di na tinutuloy. Yun na yung opportunity, pero maalis na lang sila. Yan yung hirap sa ganyan na parang mahina sila sa may mga lang, parang apply tapos baback out. Ganyan yung mga hindi nahihirapan sila. Na parang madali sila mahirapan. Ganun. Yan yung tinutukoy ko dito. Okay, ano bang connect dun sa hajab popper? Hindi, kasi hindi sila, alam mo ang technical dito, hindi kasi sila parang binibilang. Ganun. Ayan ito, sabi nga dito ito, sa Intinamisi. First research subject namin is way back 2006. Second year high school. Pa ako noon. Wala pa itong K-12, wala pa noon. Tapos na ulit-ulit sa 4th year ng 2009. Muntikan pa di mag-graduate dahil doon. Pero na-arouse naman hanggang defense. Kapagod actually, pero I would say worth it naman. It helps us enhance critical and logical thinking. Halatang halatang pabuhat ko sa groupings di ba? Kaya minsan pag mag-explain, sasabihan ka pa ng bobo.
Oo. Oh, wala siyang ano eh, na sasabihan ka pag nag-explain ka yan, sasabihan ka pa ng bobo. Basta bobo ka lang, ganun. Nakalungkot sa social media. Yan yung ano eh, yan yung yan yung parang tiktok at tiki. Misa nga, sasabihan ka pa ng tapos, nakikisaw-saw ka sa mga issue ganito. Ayan, katulad yung sinabi dyan. Well, okay. Sige. Pag ako nakita ko sa comment section na bobo, i-pin post ko yan. Hayop ka. Diba? Pin post ko yan. Kaya naman yung mga definition, tapos screenshot ko sa Facebook yan. Pero huwag ka mag-alala, i-hide ka namin, ha? For sake. Kaya sabi nga, kami nga may research since grade 7. Tapos yung research defense/proposal tuwing 4th quarter ng grade level sa grade 10 naman ang final product and na pitching. Mahirap lang naman sa unay research, pero pag nalaman mo yung flow and format, medyo madali na lang yan. Kailangan mo lang naman tiyaga at critical thinking para magawa mo ng maayos. Mahina lang talaga sa comprehension ng critical thinking yung mga kabataan ngayon. Kahit nasa school ko na Science High School, introduction pa lang, hindi na alam ang gagawin kahit ituro pa ito ng grade 8 pa lang. Sabi na ito. Ayan na. Balik na balik kayo sa research. My God. Nakaka-frustration. Tapos balino ko yung kayo magiging parang kampante sa yung parang huwag kayo magiging kampante sa comfort zone. Dapat maging kayo, risk taking kayo. Kaya minsan yung mga dyan pag naging comfort zone kayo, nasa comfort zone kayo, tapos may magtanong kayo, wala kayong masasagot. Diba? Ito, sabi yan, your purpose of being is to train students in critical thinking and mental flexibility, help them then prepare the future since the working world is constantly and changing. Those skills are essentials like ngayon. Naayawan yung Excel dati nung college, ngayon analytics, etc. Madami pa. Diba? Kaya minsan ayaw ng Excel, ayaw ng Excel. Hindi. Ayaw na magtrabaho. Kaya meron kasing meme na yung jump scare na job application. Takot na takot sila sa ganyan. Diba? Anong gagawin nila? Maasa sila sa content, sa post na may na engagement. Kung gusto mo viral, kikita sila. Katulad yung nangyari doon sa sa kape. Engagement. The more they hate, the more they earn. Yan, di ba? Because of it. Ito, sabi nga dito. Ito, lastly, sabi nga ito. College instructor to, Ito yung sabi nga dito, college instructor here. Students hate research or any course because of their teachers. Is never this subject, especially dun sa mga kupal at garapal na teacher. Props na kung umastan sa pagtuturo ng research, just Diyosan. Another reason perhaps is a failure of establishing reading and writing habits during the preliminary and intermediate grades of the students. Pag talaga hindi na-establish ang foundation sa pagbasa ng pagsulat sa mga bata, lalaki talaga silang tamad magbasa at magsulat. We test those when I was in Leopard and now I am at Chen. Lalabas sila ng tamad. Ng tamad pala. Lalabas sila ng lalaki sila ng tamad. Kaya katulad yung sinabi ko nung yung mga bagong hire, kasi agad hindi umaabot ng 2 years, hindi naabot ng isang buwan, days lang. Naayawan na. Yan graphic designer yan Naayawan na. Kasi na-stress daw bigla, ayaw niya ganyan, ganito, ganyan.
Ano yun, na 2 beses na yun, naayawan mo. Kasi ang danas ko na yan, no? May mga ganyang ayaw na niya. Hindi, ayaw niya na ng critical thinking, gusto niya, madalian, ganito, ganyan. Diba? Yan ang problema dyan sa, ganyang, tatanggalin sa research. So, well, ang final thoughts ko dyan is, research is subjective. Sa akin lang. Kaya nagtataka lang ako bakit tinatanggal ang research sa mga sinuhay. Bakit? Kailangan na yung research para mahasa yung pag-iisip Ano ilalagay dito Kaya minsan talaga, nagulat na lang ako na bakit yung mga ChatGPT, minsan, ChatGPT to, bawal to, ganito. Ito yung sa Google to, galing sa Google to, bawal to. Paano ka kami i-research nun? Lahat sa mga internet, andun yung lahat ng information. Hindi ko sinasabi, hindi ko sinasabi kayo, pa-isisi kayo. Pero yun kasi yung, yung thoughts dun Yun kasi yung kailangan dun sa lahat Diba? Kaya nakakalungkot nakakaawa kasi yung mga kabataan ngayon bakit tinatanggal nila yung mga research. Kaya minsan talaga lumalabas sila ng lumalabas yung pagka-graduate, yung college, even valedictorian pa yan di na ako magtataka kung kahit valedictorian, mahina pa rin sa reading and writing comprehension. I'm not saying meron kasing ganun na nag-graduate na kahit sabihin valedictorian ganun, pero yung reading, writing comprehension, kulela. Paano yan? Diba? Nakakalungkot isipin Kaya mas mainam talaga ng ang masasabi ko lang dyan is research is subjective. Mark my word, 5 me. Yun lang ang sabi ko. Thank you.